Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pong ipinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at saan man po kayo naroroon, sulok man po ng daigdig kayo naroroon, ay ingat po kayo palagi at sana may layo kayo sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na po kung ang yung mga sakit na mga kumakalat ngayon. Kaya pakaingat po kayo at ganun din po sa medyo pagka nauutusan po kayo ng inyong mga employer dyan, huwag pong sumimangot para hindi po kayo pag-initan ng inyong employer. Ayan. At wala po akong isusumpa rito na bashers ko kasi wala pong nang bash doon sa last video ko kahapon. So wala po akong isusumpa ngayon. At pero dito po sa mga politikong mga kawatan ay sabi ko nga po, mamatay na lang kayong lahat. At nagkakaroon na po ng resulta yung ating araw-araw rito na pagdarasal na magkandamatay na lahat. Hindi man po direkta na itong mga politikong mga kawatan na ito, pero tumama po sa kanilang pamilya. At ito nga po ang aking ibabalita ngayon. Dalawa po yung asawa ng sikat na politikong ito. Hindi ka po muna papangalanan at habang nag-aantay po ako ng go signal ng aking lawyer kung pwede ko pong pangalanan itong dalawang asawa ng sikat na politikong ito na na-diagnose po na mayroon silang stage 4 na HIV or AIDS virus. Ayan. So, sabi ko nga po, hindi man direkta doon sa ating mga politiko, pero sa pamilya po nila tumatalab. At yan na nga po yung napag-alaman natin. Dalawa po ito na mayroon pong HIV AIDS. At ito po ay yung yatang isa ay medyo hindi pa masyadong malala. Pero yung isa po ay stage 4 na po. HIV carrier po itong dalawa na asawa nitong mga sikat na mga mga politikong ito. Sabi ko nga po, bago po matapos itong ating topic, ay baka po sakaling makatanggap ako ng go signal mula po dito sa ating kaibigang abogado kung pwede ko pong iladlad dito ang pangalan nitong dalawang ito at kung sino po ang asawa nitong mga sikat na ito. Ayan. So, yun po nakakalungkot man pero wala po tayong magagawa. At hindi ko na po mabawi yun Kung ano po yung mga sinasabi ko rito, hindi ko na po pwedeng bawiin yun. Nandun na, tumalab na. Ang bibigay ko muna pong pangsamantalang clue sa inyo, ito pong isang asawa ng sikat na politikong ito ay bata pa po. Medyo bata pa po. At yung isa naman pong pinakasikat na politikong ito, ang asawa po nito ay matanda na. Pero ito po yung mayroong stage 4 HIV or AIDS carrier. Ayan. So, wala pong alis kasi nga po ay mamaya-maya lamang po ay bubunot po tayo ng another dalawang tig sa 10,000 piso. At alam ko pong barya at alam ko pong wala ito sa walang halaga ito, pero sabi ko kahit paano ay makabili po kayo rito ng inyong pangangailangan pangsamantala, lalo po't nagtataasan na talaga ang bilihin. Ngayon, ang topic po natin ngayon ay pero bago po pala yan, doon po naman sa nag-sisend doon sa Tariq Hassan Mirza na messenger, huwag naman po ninyong mamali-maliin. Total nandiyan naman po yan. So, sige. Ito po dito, i-insert ko po rito yung Tariq Hassan Mirza at saka yung sample po ng inyong tamang pag-subscribe. Ayan po. Ayan po yung Tariq Hassan Mirza. Ayan po nandiyan sa screen.
At yun pong tamang pag-subscribe. Pindot po ang bell all. Ayan po. So yan po lang, sabi ko nga po hindi naman kayo nakikinig hindi naman kayo nanonood. Sabi ko nga po, di ba, wala na po yung thank you for accepting me. Wala na po yung ganon. Paulit-ulit ko po bang anumang wordings or anumang words, wala na po kayong sasabihin dyan, kundi ang i-accept lang po nitong aking tagabasa or yung sekretary ko, yun lamang pong katibayan ng inyong pagpapasubscribe or kayo mismo ang nag-subscribe lang po ang tinatanggap. Wala pong hindi po tinatanggap, nire-restrict lang po kayo, sayang. So, wag na po kayong mag-message sa akin kasi nga po, ulit-ulit ko naman po sinasabi, hindi ko po nababasa yan. Mayroon po ako sekretary na nagbabasa niyan. Sabi ko nga po, hindi ko na po pwede, hindi ko na po mabibigyan ng pagkakataon niya na para basa pa ng mga message na yun. Wala na po. Ang katibayan lang po ng inyong pagpasubscribe, yan nga po, nandyan sa screen. Para po, kasi kung nandyan kayo sa messenger, nagpadala kayo sa messenger, siyempre na doon yung pangalan nyo. Yan po, masasali na po kayo rito. Automatic po yan. Kaya hindi rin po pwede yung magme-message kayo na isali mo naman yung pangalan ko, Mr. Birana. Hindi po mapapasali kung hindi ka nag-subscribe at hindi ka nag-send dito sa Tareq Hassan Mirza. Hindi po. Yun po ang patakaran natin. Pero yung sasabihin nyo lang po pasali, ay hindi po pwede. Paano naman po itong mga sumunod sa ating patakaran? Anyway, sana maliwanag na po yan. Ano? So, ito na po ang talagang ayaw po talaga ng pagkakaisa itong gobyernong ito. Nagpahayag na po ang ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo ng pagkakaisa. Pero talagang mukhang hindi po nila tinatanggap bagkus pinulaan pa nila ang Iglesia ni Cristo. Katunayan, diniscuss ko na po yung kahapon, yung sinasabi ko drama lang yan na kunwari ayaw lang nitong si BBM ang ma-impeach si Sara Duterte, pero ang totoo po niyan, hindi po magsasalita itong si Enrile na huklubang ito, na matanda ito, kung wala pong basbas ang BBM dito. Ganon din po sa mga congressman na yan, lalo po yung mga NPA na yan. Yan po yung mga masigasig mag-impeach. Hindi po maglalakas loob yan kung hindi po nag-go signal dyan si BBM. Kaya yun po sinasabi kong drama. Anyway, ito lamang po ang masasabi ko sa inyo. Wag na wag po ninyong subukan ang Iglesia ni Cristo. Yan lang po ang pwede kong bitawan sa inyo. At kung totoo man po yung ating balita, nandiyan naman po yan sa mga ibang vlogger, hindi ko na po ipa-play rito, ay mukhang meron pa pong part 2 ang gagawing rally. Hindi lamang po mga Iglesia ni Cristo, lahat na pong mga religious sector at saka kung ano-ano man pong organisasyon yan, sasali na po. At baka po mangyari na po dyan yung baka dumugin na po kagaya nung kay Kore. Noong sa tatay nitong si BBM, baka dinumog na yung Malacanang at yun na yung naging sanhi ng paglipad nila sa Hawaii, na ang inaasahan nila sa Paway sila madadalhin, yung pala sa Hawaii. So, yan lamang po masabi ko. At wag po kayong pakakasiguro. At sabi ko nga, wag niyo pong subukan ang Iglesia ni Cristo. Yan lamang po. Wala na po ako ibang sasabihin pa. At dito, kaya ko po nasabi, talagang walang gulo talaga ang hanap nitong administration ito. Bakit ko nasabing gulo? Ito po yung video na mayroon video po ito ni Vic Rodriguez na kung saan nag-uusap po sila ni President Duterte. Na galit daw si President Duterte dahil nga po doon sa na-discover ni President Duterte kung paano po yung pira ay napupunta lamang po dito sa mga animal na mga nandyan. At yun po ang nakakagigil talaga. But ang sinasabi po rito, abangan po natin, ipopost daw po yan sa FB page ni Basti Duterte. So pakinggan muna po natin ito, ano? At bago tayo magbigay ng reaksyon, ano? Para po wala kayong masabi sa akin na nagagawa ako ng istorya rito.
sa PNP, yung ating mga pulis. At alam din po ito ng ating mga kasamahan sa military. Sapagkat kahapon ay naglabas ng pahayag na official statement ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center at inaabisuhan ang kanilang mga miyembro na magkakaroon ng delay sa kanilang payout for January. Nako po. Magkakaroon ng delay for your payout ngayong January. Ito na, yung bunsod ng pakikialam doon sa budget natin for 2025. At kagaya po na nasabi ko kanina, kagabi ay nagpulong po kami ni Pangulong Duterte. Yan. At meron nga po siyang smoking gun upang ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi lang yung nalalaman natin, hindi lang yung pagbibigay ng higit na malaking pera sa Public Works over Department of Education, hindi lamang yung pag-zero budget or defunding ng PhilHealth, at hindi lamang yung paglobo ng mga unprogram appropriation ang mga kadahilanan kung bakit talagang unconstitutional yung 2025 budget. Meron pong ilalabas si Pangulong Duterte na masasabi nating smoking gun. Ito po yung grabe. Malala po ito. Magagalit po higit ang mamamayang Pilipino. Abangan lang po ninyo doon sa page po ni Mayor Baste Duterte, yung Basta Dabawenyo, ilalabas po yan ni Pangulong Duterte, hindi ko lang ho maibigay yung detalye sapagkat wala po akong clearance at wala pa po akong liberty. But in time, very very soon, at nakita ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi nung kami nag-uusap at sabi niya ito'y tahasang panloloko sa mamamayang Pilipino. Kaya shout out to Miss Maharlika. Na-repost po niya yung ating live. Binibining Maharlika, maraming salamat sa iyo sa iyong pag-organisa ng aking book signing at yung maiksi nating pamamasyal. Kinikwento ko sa mga kaibigan natin dito na napakaganda nung lugar na pinagdalan mo sa akin doon sa, hindi ako familiar kasi sa LA eh. Ako'y bisita lang doon sa Newport. Meron kami magandang pinuntahan doon, pinakita niya sa akin. At doon din sa Laguna area. Hindi po Laguna dito sa Region 4A ha, doon po sa Laguna sa LA. Pinakita po niya kasama si Noily, kasama si Bel, of course, si Bel. At yung iba pa nating mga kasamahan, of course, si Don Rolando, na ang aking chief security at driver at slash lahat na. Maraming salamat sa inyo. Kay shout out to Harvey, si Harvey ng CM Baste, ang host po natin kagabi. Maraming salamat Harvey, mabuhay ka. At yun nga ho, abangan po ninyo, ilalabas po iyan doon sa page ni Mayor Baste Duterte. Napakalaki, napaka-eksplosibo, napaka-iskandaloso itong na-discovery ni Pangulong Duterte na tahasang panloloko sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng unconstitutional 2025 budget. Ulitin ko. Grabe. Nakita ko yung emosyon, naramdaman ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi. Galit na galit ko si Pangulong Duterte dahil nakita niya kung paano tayo patuloy na binubudol ng Marcos administration. At ito po ay documented. Ito po ay pirmado. Malaki po ito, but I will let the channel of Mayor Baste, antayin lang po ninyo at doon iahayag ni Pangulong Duterte yung kanyang na-discovery. Nagalit siya sapagkat sabi niya buhay pa siya, hindi siya papayag na lulukuhin at lalapastanganin ang katalinuhan at ang pera ng mamamayang Pilipino. Si DJI. Anyway, matagal pa po yan eh. So, hindi na po natin kailangan na tapusin. At yan po, ay hindi naman po magsasabi itong si Attorney Vic Rodriguez kung hindi po niya nakausap at yun nga po sinasabi niya nag-meeting niya daw po sila ni President Duterte at yan po may ilalabas na po na talaga na mga nakakarimarim na gawain itong mga nasa administration. Lalo na po ito, sigurado na po dyan ang itong si Tambaluslos na ito. Kasi yung mga unprogram na yan na sinasabi na binadgetan po yan ng bilyon-bilyon. So, ibig pong sabihin, ay talagang ko na po ito. Habang ginikipit nila ito si President Duterte,
marami po yung nagsisimpatya na sa kanya. Imagine niyo, yun lang pagsasabi niya, ididisbar. Itong si Presidente, ano pa yun? Ano pa ang kabuluhan noon? Unang-una, hindi na nag-abogado yan. Pangalawa, wala na siyang posisyon na gamit ang kanyang lisensya bilang abogado. At yan nga po ay nasa bahay na lang. So ano pa ang halaga doon sa i-disbar ninyo? At isa pa po, ay dagdag ko lang po, hindi tayo pwedeng mag-relay sa ibang mga video. Ito pa po yung isa. Habang ginigipit itong ating si President Duterte, sabi ko nga po, maraming nagpipidback, maraming nagpapadala ng mga ebidensya. Kagaya po itong hawak ni President Duterte ngayon, na talagang pirmado ng kung sino man yung pumirma na yan, na talagang legal na dokumento yan, na makakapagpagalit sa ating mga Pilipino dahil talagang niloloko na tayo nitong administration ito. So, ibig sabihin ng niloloko tayo, ay kaya nga po napakarami na natin mga kababayan ang wala na masaing. Dahil ito po yung lagi ko sinasabi rito sa inyo, lagi ko pong dinidiscuss ito, inubos na po nila ang pera ng bayan. At anong mangyayari doon sa ating mga kababayan? Yan po yan. So, na dapat sana, hindi nagbibigay na ng feedback yan or nagbibigay ng mga additional mga ebidensya pa kay President Duterte kung hindi nyo ginigipit itong si President Duterte. So, aywan ko kung ano. So, hindi ako nagkamali doon sa sinasabi ni BBM na yan ay kunwari lang na sinasabi na ayaw niyang ma-impeach si Sara Duterte. Pero ang totoo niyan, dire-diretso yung utos niya. Sige, iporso ninyo yan. Unang-una sabi ko nga po, hindi magsasalita yung huklubang matanda na yan, si Enrile na yan, kung hindi pinag-usapan yan. Ganun po yan. Bakit malakas ang loob ni Enrile? Kasi nga pinag-usapan nga. Bakit malakas itong loob dito mga congressman na mga NPN ito? Ang papangit. Kasi nga pinag-usapan. Binigyan na ng kwarta yan. Kitang-kita nyo po yan. O kaya nga, dito, hindi po ako natutuwa doon sa naging resulta ng aking pagdarasal na magkamatay na lang lahat itong mga politikong ito. Kasi nga po, hindi po sa kanila tumalab, kundi doon sa kanilang pamilya at tumalab. So, hindi po biro yung stage 4 na HIV carrier ang kanilang asawa. Or AIDS po yan. So, yun po ang diagnose ng doktor. So, sabi ko nga po, tingnan natin kung mayroong message. Kasi ang sinasabi ko po sa inyo ay habang magkukantay rito, sasabihin ko po yung pangalan nito kasi ang sinasabi ko rin sa abogado na kaibigan natin ay total hindi naman direktang hindi naman direktang politiko ito. Baka pwede kong sabihin ang pangalan. Ayun nga, at inaantay ko lang yung feedback. At sasabihin ko po dito, bago po siguro matapos itong ating video ito, sasabihin ko po kung sino ito. Carrier po ng AIDS. So, yan na po yung resulta. Nung walang humpay na parte-parte. Yung walang humpay na tusok-tusokan dyan. Walang humpay na pagsisinghot at pag-iinuman. Kaya pagka nakalimot, ayun, ang nangyayari, tusok-tusokan. So, ang resulta, it's HIV or AIDS. Ayan, stage 4 cancer ng HIV. So, yan po. At, tungkol naman po doon sa sinasabi ko na rally na tutumbasan lang daw nila yung rally ng Iglesia ni Cristo, itong mga patay gutom na mga vlogger na mga trolls na ito. Ay sus, Mario Joseph, ilang piraso lang sila. Kahapon, nakita niyo naman, nandiyan sila sa EDSA. Kasama yung mga pangit na pare. At yung mga pangit na mga, nandiyan po yung mga ibang personalidad. Kagaya ni
ni Ngiwi at saka itong si Sabah. Nandyan po. Tingnan nyo ang mga itsura nito, ang papangit. Grabe. Tapos makikita nyo po itong mga vlogger na ito na nandyan na nag-rally. Sos, ewan ko kung bakit tinatangkilik nyo pa yan. Tingnan nyo parang hindi mga naliligo. Makikita nyo mga pagiging patay gutom nito mga ito eh. Yung mga bangag vlogger na ito eh. May ganyan, haharap sila sa camera, makikita ng buong mundo yung itsura nila, parang hindi naliligo. Tapos yung itsura nilang papangit, parang kasing pangit ni Gadon, kasing pangit nitong si malapad ang ilong, na parang tinapalapak lang ng niyog dyan sa mukha niya. O, ganyan ba? Abay, mahiya kayo. Kung ganyan ang mga itsura ko sa inyo, hindi na ako magbablog. Sa bagay, pira nga naman pala yan, binabayaran pala kayo. So, hindi bale. Yung mga binabayad sa inyo, ayan na po, nagkakaroon na po ng resulta. At ewan ko kung anong magiging anong pili ngayon itong dalawa na asawa ng sikat na politiko na may stage 4 cancer ng AIDS. Ewan ko kung anong piling nila ngayon. Palagay ko ito, buryong na buryong ito. O, yan may resi sa inyo. Kasunod na kayo dyan mismo yung mga politiko na yan. At ang pagkakaalam ko po, kung hindi man tatalab sa inyo yung mga sumpa ko sa inyo, sa mga darating araw, tatalab din yan. Kaya mag-antay lang kayo. At yun. Anyway, sabi ko nga po ay magbubunot po tayo rito ng dalawang tao lang po sa halagang 10,000. Pambili lang po ito ng either posporo or magic sarap, bitsin, ganun. At sabi ko nga po, kaunting halaga, pero sige po, pagkasyahin nyo na po yan kung sakasakali man at sino man po yung manalo. At ulitin ko lang po yung Tariq Hassan Mirza ay ilalagay ko po dyan sa screen. Yan po, sa screen po. So, para hindi na po kayo maligaw. Maging yung sample po. Ito po yung sample ng pagpapasubscribe ninyo. Pag pinindot po yung subscribe, pindot ang bell, pindot ang all. Tapos, screenshot nyo po or picturean nyo po, isend nyo po dito sa Tariq Hassan Mirza Messenger. Ayan po. Ayan, nandiyan naman po sa screen. Ano? So, pupunta na po tayo dito sa ating bubunutin na kung saan po ay ewan ko, kahapon hindi lang tayo nakapagbunot kasi talagang wala ako sa mood. Mainit talaga ang ulo ko. At dahil nga po sa dami ba naman yung makikita mong problema, yung makikita mong pag pumunta ka doon sa dati mong pinupuntahan, iniikutan, tapos may naidadagdag at lalapit sila sa iyo na, sir, kami rin po, kahapon pa po kami walang masaing. So, yun ba naman matatanggihan mo? So, ngayon, padagdag po ng padagdag sila. Ganun po eh. Kaya po ganun na lang po ang galit ko. Ngayon, ano pa ang mangyayari dito sa ating mga kababayan na ito? Lalo po pong parami ng parami ang talagang gutom ang aabutin talaga. Anyway, may chat na po, pero sige, bunutin na po natin itong itong una. Baka ito na. Sige, para masabi ko na kung sino itong may AIDS, HIV. Unahin po muna natin to. Yan po, hindi ko tinitingnan po yung loob ng timba. Hinahalukay ko po yan. So, yan. Okay. Ito po yung unang nabunot natin sa 10,000. Ano po? Yan. Oh. Si Sinaida Imperial. Ayan. Sinaida Imperial po. So, ayan. Ikuha na po natin. Susundan na po natin yung isa pa. Kasi nga po mayroong chat yata. Titingnan ko baka na mag-go signal na yung aking abogado. Ayan. Na i-reveal ko rito yung kung sino itong asawa. Sikat na asawa ng politiko
na mayroong stage 4 cancer, HIV carrier po ito or AIDS carrier po ito. So, kanina po natin. Bunutin na po agad natin. Yan po, hindi ko po nakikita yan, ha? Kaya nga po pinapatalikod ko yan, nakatalikod po ako. Hindi ko po nakikita yan. Bunutin na po natin. Ito po si ayan Marisa Madrigal. Ayan po, Marisa Madrigal. Ayan. So, yan. Alam niyo na po yan, sa Tariq Hassan Mirza po kayo mag-claim at yung pong nabigyan natin ng napadalhan natin ng electric pan, nag-post doon sa kuan niya, doon sa FB account niya. Sinasabi ko naman po sa inyo, hindi niyo po kailangan i-post yan. Hindi po niyo kailangan magpasalamat sa akin. Dahil po ito pong mga pinamimigay kong ito, sinasabi ko naman po sa inyo, hindi po akin ito. Kay Lord po ito, sa ating pong Panginoon, itong mga pinamimigay kong ito. Ano man po yung mga pinamimigay ko, hindi po akin. Kundi kay Lord po yan. Naipinagpatiwala lang po sa akin yan. So, hindi nyo po kailangan magpasalamat sa akin. Ano pa man, wala po ang dapat kayong pasalamatan. Iisa lang po ang hiling ko sa inyo. Pagka mga ganitong pong pagkakataon, kung sino man po ang nabubunot at bagamat napakaliit lang pong halaga yan, ay wala po kayong sasabihin salamat Mr. Berana o salamat sir. Wala po. Ayaw ko po nung ganun. Bagkos, matutuwa po ako pagka sinabi po ninyong salamat Lord. Yun po. Ganun pa man, ulitin ko lang po. Ayaw ko po nang ipopost pa ninyo. Ayaw ko rin po ng pinapasalamatan ako. Dahil alam ko po, wala po, hindi po akin yan. Lahat po na ito, kung mga kasuotan ko o ano pa man, hindi po akin ito. Ito po ay ibinigay lang po, ipinagkatiwala lang po sa akin ng Panginoon ito. Kaya kung meron kayong dapat pasalamatan, ito pong ating Panginoon. Basahin na po natin. Sige po, mamaya-maya at antay natin yung final. Kung i-go signal tayo ng abogado ko na i-reveal po yung pangalan nitong may AIDS carrier po na ito, na asawa po. Sikat na sikat pong politiko ito. Sikat po. At napakayaman po nito sa pamamagitan ng kanilang kinulimbat. Pero, ngayon, palagay ko naman, hindi mo na kailangan yung mga pirang kinulimbat ng asawa mo. Hindi ka na mag-i-enjoy sa mga pira na yan. Dahil alam mo, ang AIDS ay mayroon pong limit lang yan. So, ibig sabihin kung stage 4 ka na, ay mahaba na dyan ang 3 hanggang 5 buwan. Ganun lamang po yan. Dahil sa unang sintoma, sa unang tinablan ka ng AIDS, ay 5 years po yan ang iyong itatagal. Pero since na-diagnose ka ngayon, stage 4 ka na, so 3 to 5 months ka na lang. So, condolence in advance sa iyo. Sa inyong dalawa. At, yun po. Mali tumakot. Grabe. Ay, nako, ang hirap magturo. Pero bahala na lang po kayo. No? Nagaya po nito. Paulit-ulit ko pong sinasabi na wala na yung mga hey na yan. Pero tingnan nyo. Grabe. Ayan o.
may hina naman. Hindi po. Hindi po ako tumatanggap dito mga. Mamaya po ito, sigurado ibablock ka lang ng sekretary ko. Hindi ako magbablock kasi hindi ko matiis eh. Pero baka sekretary ko mamaya, nakita ito, ibablock ka na lang. Hindi ko po pa ulit-ulit ko po sinasabi yan. Kagaya nito. Ang laki ng katangahan. Taga, ang haba-haba oh. Ang haba-haba. Ayun oh. Pati yung kwan ko, yung pati yung sasakyan ko, yun ang sinin dito sa Tarikasan Mirasa, pati itong sasakyan ko. Samantalang pa ulit-ulit ko sinasabi na hindi po tinatanggap yan kahit na ano pa. Ang tinatanggap lang po dito yung katibayan ng inyong pinasubscribe. Pero tingnan nyo naman, oh, haba-haba ng sentences na yan. Grabe. Kaya dapat kayo nanonood ng buo. Ito pong sasakyan na ito ay nandoon po ito sa, kung di ako nagkakamali, profile picture ito ng kwan. Pati itong sasakyan ko anong logic nito? Pati ito isisend mo dito sa Tarikasan Mirasa. Hindi ba't ang laki ng kabubuhan mo naman? Block or marirestrict ka po. Ako hindi ko gagawin yun kasi hindi ko pumatiis. Pero ipapaubaya ko yan sa isa pa, ang sinasabi rito, hindi naman daw siya multo. Kasi nga po, mayroon na, nag-post po dyan yung sekretary ko na hindi po kami tumatanggap dito ng multo na nag-add friend, nagpe-friend request na nakalock ang profile picture. Okay? Yung profile picture po na nakalock, hindi po tinatanggap yan ng aking sekretary. Kaya nag-post po dyan na hindi multo. Ngayon, nasaktan niya ta, hindi raw siya multo. O ano ka? Mag-friend request ka na naka-lock yung profile mo. Hindi ka lang multo, demonyo ka pa. Ako na magsasabi. Ulol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito po kasi yung ito po yung post ng sekretary ko na hindi po kami nag-accept ng friend request pag multo. Para po sa amin, pag nakalak ang inyong profile, considered na multo kayo. Pero yung nagsabi na hindi raw sa multo, ay isa pa ito. Sir, hindi po multo yan kasi naka-private ang gusto. Tulad ko, di ko gusto kung sino-sino ang nagpo-post. Ay di, huwag kang mag-FB. Sarilinin mo yung sarili mo. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Kaya sige mamaya at instructionan ko na wag nang kunin na lahat na lang na mag-sesend dyan ng maganyan, lahat na lang black lahat na yan. Nakakapi ka. Sa totoo lang po nakakapi ka. Yung tipong turuan mo ng turuan, walang nangyayari. Kasi nga po, hindi pinapanood yung buong Pwede kasing mailagay dyan sa bandang gitna or bandang huli yung instruction. Kaso nga hindi nga pinapanood kay birada ng birada, kaya mga multo ito. Tama ba yan? Magpi-friend request ka nang nakalak yung profile picture mo. Ano ka? At saka ganun na ba kami kadesperado para i-accept yung ganyang multo na friend request? Hindi po. Kung ayaw mo pala nung ganun, naka-open yung profile picture mo, magsarili ka. Ganun lamang po yun. Salsalin mo yung utak mo para magkamalay. Baka hanggang ngayon tulog. Grabe, nakakapi ka. Anyway. Ilang oras na ba tayo? Ay, isang oras na ay kalahating oras na tayo Wala pa yung wala pa yung feedback ng abogado
Okay. So, yun po at nakakapangilabot itong mga araw-araw nating natutuklasan. Bilyon-bilyon po ang winawaldas itong mga tao diyan sa gobyerno. Kung tutuusin, sino ba itong mga animal na ito? Naluklok lamang po yan sila diyan sa pwesto. Kung wala naman po sila diyan sa pwesto, sino ba yung mga yan? Mga patay gutom po yan. Kaya ngayon, sinasamantala po nila yung pagiging patay gutom nila na magnakaw ng magnakaw ngayon para hindi na sila magutuman. Ganyan po yan. Kaya lang, kahit na bundat na itong mga animal na mga politikong ito, hindi pa rin sila nabubusog. Walang kabusogan itong mga hayop na ito. Kaya ang resulta, parami ng parami, yung ating mga gutom na kababayan. Pero hindi ako magsasawa na uulit-ulitin dito sa aking channel na kayong mga politiko na mga kawatan, hindi lamang kayo basta mamatay, maging kaluluwa nyo masusunog na. Yan po ang pinagdidiinan ko. Sana bukas makalawa ay mababalitaan ko na yung asawa ninyo at ikaw mismo na politikong kawatan ay nabibilang na rin yung araw mo dahil ikaw ay mayroon na rin stage 7 cancer. Yan. Hindi ko po gusto itong mga magbibitaw ako ng ganitong salita. Pero sumusobra na po kayo. Sobra na po itong mga ginagawa nyo doon sa mga kababayan ko. Sobra na po ang kahirapan itong mga kababayan ko na dahil sa mga pangangawat ninyo sa pera ng bayan. Pasensyahan na lang po tayo. Pero kulang pa po yan. Dahil gusto ko murahin na lang kayo ng murahin dito. Pero, sige, timpi-timpi muna, Birana. Muli po, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga problema sa buhay. Panginoon, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi nyo naririnig sa akin pagkatapos ko magdaldal? O, ay di, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.